Alam mo ba kung bakit kahit gaano katalino, kaganda o kayaman ang isang babae, madalas siya pa rin ang unang nasasaktan sa relasyon? Hindi dahil mahina siya, kundi dahil malakas siya sa maling paraan. Babae ang ilaw ng tahanan, pero minsan, yung ilaw na yon, yan din ang nagpapasunog sa sarili niya kapag masyado siyang nagbigay. At di mo alam, unti-unti na pala siyang nauubos. Hindi ng lalaki, kundi ng sarili niyang emosyon. Kaya ngayon, pag-usapan natin ang kahinaan ng babae pagdating sa relasyon, ayon sa Stoic philosophy. Pero sa totoong, madilim at emosyonal na realidad ng modernong pag-ibig. Sabi ng mga Stoic, hindi ang sitwasyon ang nagpapahirap sa atin, kundi kung paano natin ito tinitingnan. At kung pag-ibig ang pag-uusapan, masakit tanggapin pero totoo. Maraming babae ang nagiging alipin ng emosyon. Kahinaan number 1, emosyonal na pagdedepende. Kapag umiibig ang babae, hindi lang puso ang binibigay, pati kaluluwa. Ginagawa niyang mundo ang lalaking mahal niya. At yan ang unang bitag. Kapag nasanay siyang ang saya niya ay nakadepende sa presensya ng lalaki, unti-unti siyang nawawala ng sariling identidad. Para bang kung wala siya, hindi na siya buo. Ito yung mga babaeng biglang nagiging tahimik kapag may tampuhan, o parang nawawala sa sarili kapag hindi nag-chat ang partner niya. Ang mundo niya, umiikot lang sa kung gaano siya kamahal o kinausap ng taong gusto niya. Sabi nga ng Stoic philosopher na si Epictetus, kung ibibigay mo ang kontrol ng emosyon mo sa iba, para mo na ring binigay ang kapangyarihan mong mamuhay ng payapa. Sa modernong panahon, yan yung mga babaeng hindi makatulog kapag scene-zoned o nagda-doubt sa sarili kapag hindi na siya tinatag sa stories. Ang nakakatawa, hindi naman iniwan pero pakiramdam niya wasak na siya. Ang babae ay nilikha para magmahal ng buo. Pero nakalimutan niyang bago siya magmahal ng iba, dapat marunong muna siyang magmahal sa gitna ng katahimikan, mag-isa. Kapag ang isang babae ay hindi marunong huminga nang wala ang lalaking gusto niya, nawawala siya sa realidad. Yung dating confident na babae biglang nagiging paranoid. Yung dating malakas biglang nagiging marupok. At dito pumapasok ang pangalawang kahinaan. Kahinaan number 2, kailangan ng pagpapatunay. Ang babae gusto niyang maramdaman na siya ang pinipili, na siya ang the one, na siya ang dahilan ng ngiti sa umaga. Pero minsan, dahil sa sobrang pangangailangan ng assurance, nagiging addict siya sa validation. Kapag hindi siya sinabihan ng I love you araw-araw, nagdududa na siya. Kapag hindi siya pinapansin, iniisip niya agad na may iba. At yan ang tinatawag ng mga Stoic na emotional dependence on external things. Ibig sabihin, nakabase ang kaligayahan mo sa mga bagay na hindi mo kontrolado, at yan ang pinagmumulan ng lahat ng anxiety, selos at insecurity. Parang ganito yan. Kapag nakasanayan mong kailangan mo ng good morning text para sumaya, ibig sabihin hindi ka talaga masaya. Nasanay ka lang na may nagpapaalala sa'yo kung sino ka. Ang tunay na Stoic woman, kahit walang text, alam niyang mahal siya dahil buo siya kahit mag-isa. Hindi niya kailangan ng constant validation para maramdaman ang halaga niya, kasi kilala niya ang sarili niya. Pero karamihan nakakalimutan to. Kaya kahit gaano kaganda, kapag insecure nagiging marupok pa rin, dahil sabi nga sa isang hugot, hindi ka masasaktan sa kulang ng iba kung hindi mo hinayaang maging buo ka muna mag-isa. Pangatlong kahinaan, ang ilusyon ng perpektong relasyon. Ito yung paniniwala ng maraming babae na kapag mahal mo, dapat laging masaya, laging sweet, laging magkasundo. Pero sabi ng Stoics, walang relasyon na perpekto. Ang tunay na relasyon, hindi sinusukat sa kung gaano kayo kakulay, kundi kung paano kayo nagtatagal kahit puro bagyo. Pero sa modern dating, maraming babae ang nagiging biktima ng social media illusion. Yung mga couple goals, matching outfits, anniversary surprises. Nakakalimutan nila hindi yun ang sukatan ng pagmamahal. Dahil minsan habang nagpo-post ng Happy Monthsary, may luha sa likod ng kamera na hindi na pinapansin ng lalaki. Ang delikado rito, kapag nasanay kang i-base ang relationship mo sa kung ano ang nakikita mo sa iba, unti-unti kang nagiging insecure sa sarili mong relasyon. At yan ang nagiging simula ng silent war, comparison, jealousy, overthinking. Sabi nga ng Stoic na si Seneca, ang taong laging tumitingin sa buhay ng iba, hindi na niya nakikita ang kagandahan ng sarili niyang daan. Kaya anong gagawin ng isang babae na gustong maging matatag, pero ayaw mawalan ng puso? Una, tanggapin na natural ang emosyon. Ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagiging manhid. Ito ay tungkol sa pagkontrol sa emosyon, hindi ang pagpapaalipin dito. Kapag naramdaman mong parang lumiliit ka sa relasyon, huminga ka muna.
Tanungin mo ang sarili mo, ito bang nararamdaman ko totoo? O produkto lang ng takot na mawala siya? Ang tunay na babae hindi pinapatay ang emosyon, dinidisiplinahan niya ito. Pangalawa, magkaroon ng inner circle of peace. Ito yung panahon para bumalik sa sarili. Magbasa, magdasal, mag-journal. Lumayo muna kung kailangan. Dahil minsan, hindi mo kailangang baguhin ang relasyon, kailangan mo lang alamin kung sino ka ulit. At pangatlo, ipaalala sa sarili ang limitasyon ng kontrol. Hindi mo kontrolado kung mananatili siya, pero kontrolado mo kung paano mo tatanggapin kung sakaling hindi na siya bumalik. Kaya ngayong alam mo na ang tatlong unang kahinaan, ang emosyonal na pagdedepende, ang pangangailangan ng validation, at ang ilusyon ng perpektong relasyon, simulan mong sanayin ang sarili mong isip gaya ng ginagawa ng mga Stoic. Kapag nagmamahal ka, magmahal ka ng may dignidad. Yung pagmamahal na hindi nakatali sa takot kundi sa respeto. Yung hindi nagmamakaawa ng oras kundi nagbibigay ng presensya. Yung hindi naghahanap ng assurance kasi alam niyang siya mismo ang katiyakan. Dahil tandaan mo, ang babaeng marunong magmahal ng may disiplina, siya ang hindi basta iniwan. Kasi siya ang hindi basta-basta napapagod. Sabi nila, ang babaeng mabait laging minamahal. Pero ang hindi nila sinasabi, ang babaeng sobrang bait madalas naaabuso. Kasi sa mundo ng pag-ibig, hindi laging nananalo ang may pinakamalinis na puso. Minsan siya pa ang nauubos, habang yung mga walang pakialam, sila pa yung mas nakaka-move on. Ang masakit yung mga babaeng may pinakamalaking puso, sila rin yung may pinakamalalim na sugat. Kahinaan 44, ang sobrang pagpapasensya sa mali. Isa ito sa pinakakaraniwang kahinaan ng babae, ang sobrang pag-unawa kahit mali na. Baka pagod lang siya, baka ako ang may mali, baka nagbago na siya. Yan ang mga paboritong linya ng babaeng sanay magtiis. At sa bawat baka, unti-unti niyang binabaon sa lupa ang sarili niyang halaga. Ang Stoics ay naniniwala sa virtue of compassion, pero hindi sa virtue of self-destruction. Sabi ni Marcus Aurelius, ang tunay na kabaitan ay may hangganan. Kapag ang kabaitan mo ay nagiging dahilan ng kawalan mo ng respeto sa sarili, hindi na yan kabutihan, kundi kahinaan. Sa modern dating, ito yung mga babaeng laging nagbibigay kahit walang bumabalik. Yung mga babae na kahit niloloko na umaasa pa rin. Yung kahit paulit-ulit na sinasaktan sinasabing, siguro darating din ang araw na mamahalin niya ako ng totoo. Pero sa totoo lang, minsan hindi mo kailangang hintayin yung araw na yon. Kasi baka hindi talaga darating. Ang problema, nasanay ang maraming babae na ang sukatan ng pagmamahal ay kung gaano siya kayang tiisin. Pero sabi ng Stoic philosophy, ang tunay na pagmamahal ay hindi nagmumula sa sakit, kundi sa disiplina. Ang disiplina na alam mong kailan dapat magpatawad at kailan dapat magtapos. Ang babaeng laging nagpapasensya, akala niya na nanalo siya sa laban. Pero ang totoo, unti-unti siyang nauubos. Kasi habang pinapatawad mo ang paulit-ulit na kasalanan, tinuturuan mo siyang ulitin. At habang patuloy mong pinipiling manahimik, tinuturuan mo ang sarili mong masanay sa sakit. Hanggang sa isang araw, marirealize mo na lang, hindi mo na kilala ang sarili mo. Ang dating matapang naging mahina. Ang dating may prinsipyo naging sunod-sunuran. Ang dating may pangarap naging tagabantay ng relasyon. Ito ang tinatawag ng mga Stoic na loss of self-governance. Ang pagkawala ng kakayahang pamunuan ang sarili dahil mas pinili mong pamunuan ng emosyon mo ang bawat desisyon. At sa modernong panahon ito yung mga babaeng natatakot iwan kahit alam nilang niloloko na sila. Dahil sa isip nila mas mabuti na yung may kasama kahit mali, kaysa mag-isa kahit tama. Kahinaan Derriere 5, takot na mag-isa. Ito ang tahimik pero nakakatakot na kahinaan ng maraming babae. Hindi sila takot sa heartbreak. Takot sila sa kawalan ng kasama. Yung idea na walang mag-good night, walang mag-aalala, walang magme-message ng ingat ka. Para bang bangungot na. Pero ito rin ang pinakamalalim na pagkakamali. Dahil sabi ng mga Stoic, kung hindi mo kayang mag-isa, hindi mo rin kayang magmahal ng totoo. Bakit? Kasi kapag ang pagmamahal mo ay nakabase sa takot na maiwan, hindi mo na minamahal yung tao, kinakapitan mo lang siya. Dahil ayaw mong harapin ang sarili mong katahimikan. Ang babaeng takot mag-isa, madalas pumapasok sa maling relasyon. At kahit wala ng pagmamahal, kumakapit pa rin. Kasi sa isip niya, mas mabuti na to kaysa wala. Pero isipin mo to, ang Stoic na babae hindi natatakot sa pag-iisa kasi alam niyang ang katahimikan ay hindi kakulangan, kundi lakas. Parang ilog, kapag tahimik malalim.
Ganon din ang babae. Ang babaeng marunong huminga sa katahimikan, siya ang babaeng hindi kailangang habulin. Kasi siya mismo ang pahinga. Kapag takot kang mag-isa, madali kang mahulog sa kahit sino. Kahit sa taong hindi ka naman tunay na mahal. Kahit sa relasyon na puro sakit basta may kasama. Ito yung dahilan kung bakit maraming babae ang paulit-ulit sa cycle ng toxic love. Hindi dahil hindi nila alam kung ano ang tama, kundi dahil mas pinipili nilang masaktan kaysa malungkot. Pero tanungin mo ang sarili mo, mas masakit bang mag-isa? O mas masakit bang kasama mo siya? Pero pakiramdam mo mag-isa ka pa rin. Kung gusto mong maging babaeng hindi madaling masira, kailangan mong matutunang magtiwala sa katahimikan. Ibig sabihin, kaya mong ngumiti kahit walang chat, kaya mong sumaya kahit walang kasama, at kaya mong tumawa kahit hindi ikaw ang pinili. Hindi dahil manhid ka, kundi dahil buo ka. Ang stoic woman ay marunong magdistansya hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil alam niyang hindi lahat ng laban ay dapat labanan. Minsan ang panalo ay nasa pag-alis ng may dignidad. Kasi sabi nga ni Epictetus, ang hindi mo makontrol dapat mong bitawan. Ang nakakabit ka sa hindi mo hawak ay tiyak na pagkasira. Kahinaan number 6, pagpapabaya sa sarili kapag umiibig. Ito na siguro ang pinakamapait sa lahat. Kapag nagmahal ang babae, madalas siya rin yung nakakalimot kumain, nakakalimot matulog, nakakalimot sa sarili. Binabago niya ang damit, kilos, ugali, lahat para lang mas bumagay sa gusto ng lalaki. And sa sobrang pagbibigay, nakakalimutan niyang siya rin ay tao, hindi lang tagapangalaga ng damdamin ng iba. Ito yung babaeng inuuna ang okay ka lang, kahit siya yung umiiyak. Yung babaeng magaling magpayo pero hindi marunong umiyak sa sarili niyang problema. Yung babaeng sinasabi, kaya ko pa, kahit matagal na siyang pagod, at diyan siya tuluyang nauubos. Hindi dahil iniwan siya, kundi dahil nakalimutan niyang alagaan ang sarili habang nag-aalaga ng iba. Kasi isipin mo, paano ka mamahalin ng totoo kung ikaw mismo hindi mo kayang mahalin? Paano ka magiging mapayapa sa relasyon kung ang sarili mo ay puro pagod at guilt? Ang Stoics ay naniniwala sa control over self. At isa sa pinakamatinding pagkatalo ay yung ibinibigay mo lahat. Oras, lakas, pagmamahal sa isang taong hindi naman sinisikap kang intindihin. Ang babae na nakakalimot sa sarili habang nagmamahal ay parang kandilang walang pahinga. Maganda habang nagliliyab, pero sa dulo aburin ang kapalit. Kaya anong dapat gawin? Una, kilalanin mo ulit ang sarili mo sa labas ng relasyon. Sino ka bago ka nagmahal? Ano yung mga pangarap mong nakalimutan mo? Sino yung babaeng nasa salamin na dati ay masaya kahit walang kasabay? Pangalawa, gawin mong mas sacred ang sarili mo. Hindi lahat ng nagbibigay ng kilig ay karapat-dapat bigyan ng access sa puso mo. Dahil hindi lahat ng mahal ay marunong magpahalaga. At pangatlo, ituring mo ang sarili mo bilang templo, hindi bilang tambakan. Ang stoic woman ay marunong magbigay ng pagmamahal, pero hindi siya umaabot sa puntong siya mismo ang nawawala. Sabi nga ni Seneca, ang sobrang kabaitan ay nagiging kasalanan kapag ang kabayaran ay ang sarili mong kapayapaan. Kaya kung isa ka sa mga babaeng nakikinig ngayon at naramdaman mong may tumama sa mga sinabi ko, hindi kita sinisisi. Kasi lahat ng babaeng marunong magmahal, dumaan dyan. Pero ngayon, oras na para matutunan mong magmahal na may hangganan at magpatawad na may direksyon. Kasi ang babaeng kayang maglakad palayo ng may luha pero may dignidad, siya yung babaeng babalikan. Hindi dahil kailangan, kundi dahil hindi siya nakalimutan. Minsan, hindi yung iniwan ka ang pinakamasakit, kundi yung napagtanto mong ikaw mismo ang nagpilit manatili, kahit matagal ka nang pinapaalis ng kapalaran. May mga babae kasing hindi iniwan, sila mismo ang hindi marunong bumitaw. Ngayon pag-usapan natin ang huling dalawang kahinaan, ang pagbibigay ng buong tiwala sa maling tao at ang pagkalimot sa sarili sa ngalan ng pag-ibig. Ito ang madilim na dulo. Pero dito rin nagsisimula ang ilaw ng pagbabago. Ay na number 7 na, ang buong tiwala sa maling tao kapag ang babae nagmahal buo. Walang kalahati, walang kondisyon, at yan ang kagandahan. Pero yan din ang panganib. Sabi nga ng Stoics, ang sobrang pagtitiwala sa di mo pa lubusang kilala ay pagtitiwala sa ilusyong ikaw mismo ang gumawa. Ang babae kasi, pag naramdaman niyang totoo ang lalaki, ibinababa niya ang pader. Lahat ng sikreto, trauma, takot, inilalabas niya. Akala niya yun ang intimacy, pero minsan, yun pala ang armas na gagamitin laban sa kanya kapag tapos na ang laro. Kilala mo yung ganitong babae? Yung pag sinabing wala akong itinatago, totoo yon. Pero ang masakit ang taong pinagsabihan niya ng lahat,
Siya rin ang unang gumamit ng mga lihim na yon para saktan siya. Ang problema sa ganitong klase ng tiwala ay hindi sa intensyon kundi sa direksyon. Ang babae ay natural na nurturing. Gusto niyang alagaan, unawain at pagkatiwalaan. Pero kapag walang limitasyon, nagiging bulag na pagsuko. Ang Stoics ay laging nagtuturo ng rational love. Yung pagmamahal na may puso pero may isip. Dahil kung puro puso lang, magiging martir ka. At kung puro isip lang, magiging bato ka. Ang balanse, yan ang tunay na lakas. Pero karamihan ng babae nakalimutan to. Kasi sa modernong panahon kapag sinabi mong nag-iingat ako, sasabihin ng iba, hindi ka marunong magmahal. Kaya kahit may red flag na pinipikit pa rin, kapag mali ang binigyan mo ng tiwala, ang relasyon nagiging bilangguan. Sa una, sweet, pero habang tumatagal, napapansin mo, bawat kilos mo kailangan may pahintulot. Bawat desisyon, may pagdududa. At bawat pagkakamali, may kasamang guilt trip. Ang nakakatawa, ikaw na nga ang tapat. Ikaw pa yung parang may kasalanan palagi. Kasi nasanay ka ng humingi ng tawad para sa mga bagay na hindi mo kasalanan. At yan ang isa sa pinakamadilim na cycle sa relasyon. Kapag ang babae, kahit binabastos na humihingi pa rin ng paumanhin, hindi dahil gusto niyang magpakatanga, kundi dahil ayaw niyang mawala ng taong mahal niya, kahit siya mismo na ang nawawala sa proseso. Sabi ni Seneca, ang nagtitiwala sa di mapagkakatiwalaan ay tinatanggap ang sariling pagkasira bilang kapalaran. Kaya anong dapat gawin? Ang stoic na babae ay marunong magtiwala, pero hindi agad-agad. Hindi dahil may trauma siya, kundi dahil may wisdom siya. Tandaan mo, ang pagtitiwala ay hindi regalo kundi pribilehiyo, at ang pribilehiyo ay kailangang mapatunayan. Kaya bago mo ibigay ang buong puso mo, kilalanin mo muna kung kaya niyang hawakan yon ng may respeto. Hindi lahat ng marunong magmahal marunong humawak ng puso, at kung minsan, ang pinakamagandang tiwala ay yung ibinibigay mo sa sarili mo muna. Kasi kapag buo ka sa sarili mo, hindi ka natitinag kahit sino pa ang mawala. Kahinaan marait ang pagkalimot sa sarili sa ngalan ng pag-ibig. Ito na ang pinakamatindi at pinakatrahedya sa lahat ng kahinaan. Ito yung sandali na kahit gaano katalino, kahit gaano kalakas ang babae, kapag tinamaan ng pag-ibig, nakakalimot kung sino siya. Sabi ng Stoics, ang pinakamalungkot na uri ng pagkatalo ay yung natalo ka ng sarili mong damdamin. Ito yung babae na dati ambisyosa, pero ngayon, puro basta mahal ko siya na lang. Yung dating may disiplina, pero ngayon, inuuna ang tawag kaysa sa tulog. Yung dating confident, pero ngayon bawat tingin ng lalaki ay basehan ng halaga niya. Ang masakit, kapag iniwan siya hindi lang puso niya ang nawala, pati sarili niyang pagkatao. Ito yung babae na kapag tinanong mo, ano gusto mo? Ang sagot niya kung ano gusto niya. Hindi niya na alam kung ano ang kulay na gusto niya o kung anong musika ang nagpapasaya sa kanya. Kasi lahat nakadepende sa lalaking kasama niya. Ang tawag diyan ng Stoic philosophy ay self-abandonment. Kapag isinuko mo ang sarili mong prinsipyo para lang manatiling mahal, ay ito ba nung pinakamapanganib na uri ng pag-ibig? Yung pag-ibig na inuubos ka imbes na buuin ka, kasi sa sobrang pagnanais mong mapatunayan na karapat-dapat ka, nakalimutan mong ikaw mismo ay sapat na. Ang tanging paraan para malampasan to ay pagkabuhay muli. Hindi literal kundi emosyonal. Ang Stoic woman ay marunong magbago. Hindi dahil gusto niyang ipakita, kundi dahil gusto niyang makita ulit ang sarili. Unang hakbang, magpatawad sa sarili. Hindi mo kasalanan na nagmahal ka ng sobra. Ang kasalanan mo lang ay pinili mong kalimutan ang sarili mo. At ngayon oras na para ibalik siya. Pangalawa, magkaroon ng stoic pause. Bago ka magdesisyon, huminga ka. Bago ka mag-react, mag-isip ka. Bago mo habulin ang mensahe, tanungin mo, makakatulong ba ito sa kapayapaan ko? Kasi sabi ni Epictetus, kung may pipiliin kang gawin, piliin mo yung magdadala ng katahimikan. At panghuli, ibalik ang sarili mong halaga. Hindi mo kailangang hintayin ang lalaki para maramdaman mong espesyal ka. Hindi mo kailangang sukatin ang sarili mo base sa kung gaano kanya kamahal. Kasi ang babaeng stoic, hindi umaasa sa pag-ibig ng iba para maramdaman ang halaga niya. Siya mismo ang patunay ng sariling karangalan. Ang totoo, walang masama sa pagiging marupok. Lahat tayo dumaan dyan. Pero ang hindi mo dapat kalimutan, ang pagiging marupok ay hindi dapat maging dahilan para mawala ka sa sarili mo. Ang stoic woman ay marunong magmahal, pero hindi nagmamakaawa. Marunong umintindi, pero hindi nagpapagamit. Marunong maghintay, pero hindi naghahabol. Kasi alam niya, ang pag-ibig ay hindi larong dapat ipanalo, kundi daan para mas makilala ang sarili. Kaya kung naramdaman mong parang ikaw yung babaeng tinutukoy ko, yung nagtiwala, nasaktan, nagtiis,
pero ngayon gusto nang bumangon. Ito ang mensahe ko sa'yo. Hindi mo kailangang maging perpekto para maging karapat-dapat. Kailangan mo lang maging totoo sa sarili mo. At kung mahal ka man talaga, hindi mo kailangang magpakaiba para manatili. Kasi ang tunay na pagmamahal, hindi humihingi ng sakripisyong nakakabura ng pagkatao mo. Kaya sa bawat babaeng nanonood nito, matuto kang maging stoic woman. Yung marunong magmahal ng buo, pero marunong ding bumitaw ng buo kapag oras na. Yung tahimik pero matatag. Yung marupok minsan pero hindi alipin ng damdamin. Yung marunong ngumiti kahit alam niyang hindi lahat ng tao totoo. Dahil sa huli tandaan mo to. Ang pinakamalakas na babae, hindi yung hindi umiiyak. Walong kahinaan. Walong dahilan kung bakit nasasaktan ang mga babae sa relasyon. Pero tandaan mo, ang kahinaan hindi dulo. Ito ang paalala na kaya mo pang tumibay. Dahil ang babaeng natutong maging stoic, hindi na nagmamahal para punan ng kulang. Nagmamahal siya dahil buo na siya. Kaya kung gusto mong matutunan kung paano magmahal ng may disiplina, i-like mo to, i-share mo sa kapwa mong babae, at ipaalala mo sa kanya, ang babaeng marunong magmahal sa sarili, hindi kailanman mawawalan ng pag-ibig.